a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. Itong giduko atong mga ulo lang sa pagampo. Father in heaven, as we open your words, please open our heart and fill us with your Holy Spirit to inspire us with your holy word. Thank you, Father, for hearing and answering our prayer. In Christ's name I pray. Amen. So, dunay usa ka tawo sa Uz nga land. Now, kining usa ka dato igsoon ngano nahimo siyang dato, tanawa iyang position. His position were 7. Ako aning i-recap gamay tungod kay common na kay nato 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, kanang paris nga baka, 1,000 tanan. Dunay 500 nga female donkeys. Mga babae raman po ni. Productive siguro ang babae. And a very large household. So that this man was the greatest of all people, of all the people of the East. Kini igsoon mo iyang kaptangan. Dato siya dili. Ay dato kayo. Gilaliman ka ng 7,000 ka mga karnero. Yan apay 3,000 ka mga camels. Apan, dako kay balay. Di ba? Dako kay balay. Usa ka dato nga tao dito silang dapit. O pinakadato dito sa ilang nga dapit. Kanina ding Uz igsoon, modern name ni siya ni Aram. Okay? Si Aram is anak ni Nakor nga igsoon ni Abraham. Okay? Para sa historical nga background. Si Aram, anak ni Nakor nga igsoon ni Abraham, o kining yutaa igsoon didto na tao, o didto ni si Hub. Nga usa ka alagad sa Ginoo. Klaro kayong istorya. Usa ka panahon ni ana, samtang ang yawa nakigistorya sa Dios. Niining tapi ka igsoon, akong present ninyo ang connection sa suffering ni Job and the suffering of Jesus Christ. Ug atong tagaan og pagtagad kining duha ka mga tao sa Biblia nga unsay connection sa suffering ni Job sa suffering ni Jesus Christ. Now, kung imong tan-awon gyud og maayo, kung atong studyhan gyud og maayo igsoon ang Job, naatay daghan kay mga butang makita. According sa study, dunay 22 ka mga verses sa Bible sa Job nga ang kahimtang ni Ginoong Hesus sa iyang pagsuffer, the same sa kahimtang ni Job sa iyang pagsuffer. Ug unsa may buot ipasabot niini igsoon. Okay? Atong sugdan mga kaigsunan. Nakikita in Job chapter 1 verse 7, kung inyong basahon diha igsoon, wala ko gi-press sa PowerPoint. Usa ka panahon niya na nagtagbo si Ginoong ang Dios og kinsa? Ang Yawa. Kanira man sad nga istorya sa Bible nga nag-abot sila. Pero niining teksto wa igsoon atong masabtan kung unsay connection ni Job and Jesus Christ. Tagaan ta mo ko sa kapunto after ani. Samtang nakita sila unsay conversation, unsay pangutana sa Dios ngadto kang Satanas. Diin kagikan. Unsay tubag badiroy? Nagsaka kanaog. Nagunsa? Nagsuri-suroy. Tanawara. Meaning, ang yawa, si Satan, dunay access sa langit human sa iyang pagkahulog. According to the Bible. Na unsaon naton igsuon sa pagsabot kining mga butanga tungod kay sa dihang nakig-meeting ang Dios sa mga anghel, nito nga og kalit si Satan og nakig-istorya sa Dios. Ginaingon ang Dios kaniya, imo bang nakitaan ang akong anak nga si Job? Siya usa ka matarong. Sa gingon dinhi, Job was blameless and upright, the one who feared God. Igsoon, ako ning balikan kadiyot, kining word nga blameless, this is not
sinless. Okay? The word blameless is not sinless. Dili ni siya perfect. Okay? Dili ni siya perfect. Unsay point dinhi nga nahimo siyang blameless. This is the result of righteousness of God. Okay? So sa iyang pagka-blameless and righteousness, mao ni ang resulta sa relationship ni Job ngadto sa iyang Dios. O gitawag siya niini nga point blameless. Nganong dili siya perfect? Because no one is perfect. Mao na nga kung imo makita blameless, di ba? Ang mama ni Jesus blameless. Mga tao ni sila igsoon nga nangalagad sa Ginoo and everyday nagatugyan sa ilang kaugalingon ingon nga mga masalaypon. O ang grasya sa Ginoo kanunay nga nagadagaya ngadto kanila, and he was found grace in the sight of God. So, mao ni ang istorya sa dihang nagkita na sila. Ingon si Satanas nga nahimo siyang matarong kay imo man siyang gipanalanginan. Pero sultihan ko ikaw, sulay kuha ang iyang mga bahandi kung unsay mahitabo sa iyang kinabuhi. Verse 12, and the Lord said unto Satan, behold, all that he had is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. So gitugutan sa Ginoo nga matintal nga sulayan si Job igsoon, og hilakaw ang yawa si Satan, og iyang gisulayan si Job igsoon sa tanan niya nga mga kabtangan. I tell you, kining pagkasulaya igsoon hurot tanan. Unsay una? Katong akong gibasa ganiya. Di ba? Tanan. Karnero, baka, hurot igsoon. O kining pagtugyan sa Dios, kining pag-ingon nga akong akong gialaw, igsoon, dunay mga tao siya nga gigamit nga dili mga Kristohanon nga maoy naghimong nagpatay aning mga mananapa. And that is pagtugyan. Sama sa Israel nga gitugyan sa Dios ngadto sa kaaway, unsa gibuhat, unsa nahitabo sa Israelites. Gibiyag sila sa different countries or different kingdom nga dili magtotoo. Ug mao usab kini ang nahitabo sa kang Job. Now, igsoon, nangamatay ang tanan og kauban ang iyang mga kabataan. Now, kung imong tan-awon din igsoon, ang connection sa suffering ni Jesus Christ or the book of Job and the life of Jesus Christ, akong basahon din ang Revelation chapter 12 verse 10. Tagaan ta mo idea igsoon nganong dunay access si Satan sa langit. Okay? O kanus ani na wala according to the Bible. Sa una, yes, naa say access. Pwede siyang magsakakanaog. Tungod kay doon na pa'y second chance nga gihatag ang Dios niya nga kung mubalik ka nako, ako kang dawaton. Apan kanus ani igsoon na putol kining access ni Satan sa langit. Verse 10, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accusers of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Akong basahon sa Bisaya, kay klaro kay diri kapitulo o versikulo 10, nagingon dinhi. Og usa ka makusog nga tingog didto sa langit, akong nadungog nga nagaingon. Karon nahiabot na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingarian sa atong Dios ug ang pagbulutan sa iyang Kristo, kay gikatambog na ang magsusumbong batok sa atong kaigsuonan. Siya nga sa adlaw o gabi mao ang nagasumbong bato kanila sa tubangan sa atong Dios. Kanus ana tambog sa dihang namatay si Kristo sa cross igsoon. Wala nay access ang yawa nga naman tinuod gyud 100% or fully, or the final destruction of Satan nahitabo dito sa cross nga gitambog siya igsoon dinhi sa kalibutan. Ug kung imong basahon ang sumpaya na ang yawa
nagpangagot. Ngano man tungod kay gamay na lang ang iyang panahon. Then Job arose and went, okay, sa dihang nangamatay na ang tanan, namatay ang tanang bahandi, nangamatay ang tanan ng mga kabtangan ni Job, tungod yang iyang kabtangan, mauman ang mga mananap. Then, ang kamatayon ni Job, ang kamatayon sa iyang mga hayop igsoon, usa ka dako kaayo nga pagsulay sa iyang kinabuhi, nga makaingon ka, grabe nga kasinatian sa usa ka dato, ug tanawa igsoon ang iyang reaction. Then Job arose and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worship. Kini nga reaksyon sa usa ka tawo nga nasulayan dili normal. Brother Roy, apan angayan nga sundon tungod kay kini maoy insakto nga pagkinabuhi. Pila man kanato dinhi nga sa dihang nakadawat og bill sa kuryente nga dako kaayo nagbakak og katawa. Ha? Di ko kalimot igsoon pag sugod sa COVID, nanguli mig isla 2 ka buwan. Ang amo dayang balay, ang nahabilin wala na off ang tubig, o ang dito sa CR nag-leak di ay. Human sa 2 ka buwan, may gani ka nahilantan si Jipta. Namalik mig Ciudad Verde Julius, ang among bayaran na niabot og 24,000. Pero kabaw mo sa akong reaction, Sister Marby? Praise the Lord. Ingon si Job. Igsoon, dili ni normal. Sa ako nang giingon, pag abot yun sa bill sa ako up. Sultihan ta mo igsoon, ambot lang. Puno sa kaot ang akong ulo. Kaya og naap lang kay daghang buhok, murag grabe ko sigurong kinautanay. Pero katong hitabua, makaingon ka, gagmay na nga mga pagsulay. But how come kining usa ka tawo nga napuno sa dagko kay nga mga pagsulay, then pag ingon igsoon nga naay pagsulay sa diyang nakadawat sa mga report, then Brother Vios, niluhod siya at tubangan sa Ginoo og ni Simba. Igsoon, sayon ba ni sundon o dili? Sayon? Lisod? Igsoon, sayon kung doon na tayo maayo nga relasyon sa Ginoo. Amen? Kung kaning tawhana walay klaro nga relasyon sa Ginoo, I tell you, makabaro gani. Igsoon, this is the power of God's grace. Nga kung makig-communicate lang ta kanunay kaniya, makigrelasyon lang ta kanunay diha kaniya, every hour and every day, hatagan ta niya kusog sa pag-overcome sa mga pagsulay. Now, unsa man ang doon ay mga pag-ampo igsoon nga kanang mo ingon niya, Ginoo, salamat sa mga pagsulay. Pag-abot dito sa sipag, brad, ako nang ipangutaan na, Pastor, sakto ba kundi ka nang moingon ta nga, Ginoo, salamat sa mga pagsulay. Nga, ang mga pagsulay, gikan man na sa yawa, mura ra kag nag-ingon, salamat, Satan. Di ba? Ninang pani? Oy, salamat, Satan sa mga pagsulay. Ingon si Sir nga, murag di na maayo ang salamat sa mga pagsulay. Butangin na og kuan. Salamat sa kadaugan diha sa mga pagsulay. Amen. Ginoo, salamat sa kadaugan diha sa mga pagsulay. Pagkanindot. Igsoon nga naman tungod kay taliwala ni ining pagsulay sa kinabuhi, there is God. Di ko mo ingon nga kaning atong na-experiencehan nga mga pagsulay dili ni pagsulay. Nga naman kay magisguta og upright, magisguta og righteousness, kini nagpunti ngadto sa mga tawo nga sumusunod ni Kristo. Kung kita nagasunod sa atong Dios, nangalagad kaniya igsoon, kanang natagamtaman niya kalisod nato karon, that is suffering, that is trials. Gialaw sa Ginoo og dunay solusyon ang Dios niya nang tanang butang. Now, arita igsoon sa kinabuhi sa connection ni Jesus Christ. When you look at the cross, you find all kinds the similarities of Job experience. If Job's early success corresponding to Christ's earthly ministry, his trial corresponds to Christ's death, and his restoration corresponds to Christ's resurrection. Kita ninyong connection? Ha? Kita ang connection? Igsoon, ang trial nga nasa kasinatian ni Job correspond to Christ's death, and his restoration corresponds to Christ's resurrection. Makita ni mo igsoon nga kining Dios nga nagmadaugon nga
nga kining Dios nga nagmadaogon pinaagi sa pagtuo ni Job. Ako nagtuo nga kini nga pagkamadaogon ni Job sa mga pagsulay dili ni siya. Amen. Kinsa man ni? Jesus. Gipakita lamang sa Dios nimo og nako igsoon nga dunay Dios nga magsakripisyo alang nato. Nganong sakit ang iyang pagluwas? Ngano? Sa atong leksyon ganiya. Ngano tungod kay ang punishment sa sin is, unsa man Brother Bios, hayahay? Death, kamatayon. Mao gini ang hinungdan. Kung ayatong anang gamiton nga one word, that is love. Pero kung atong isay sa igsoon, ang love man gud murag general ra siya nga term ba nga di nato masabtan, pero sutihan ta mo kining pagsakripisyo ni Ginoong Hesus igsoon ato ng sakripisyo unta. That is our suffering. Mao na ang resulta sa atong pagpakasala. Apan kining tanan gihimo ni Kristo. Hulip nimo ug nako dito sa Kalbaryo sa krus. And that is the resurrection of Christ nga nahimutang nagmadaogon pinaagi kaniya. In the book of Job, the most upright man on earth suffers the most of anyone on earth. That definitely reminds us of Christ's cross. Igsoon, ang kasakitan ni Job nga naagian, nagpahinumdum lamang nato sa kasakitan or sa kapait nga nahitabo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross. He was despised and rejected. Sa tabi Ray? He was oppressed and afflicted. Igsoon, mabito na nga kung imong tanawon, si Bisan Kinsa nga musunod, ingin ang Luke chapter 9 verse 23, if any man wants to be my follower, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Nga naman tungod kay ang self-denial is burden. Human nga atong gisalikway ang atong kaugalingon, human nga atong gisalikway ang atong mga desire, ug musunod ta sa Ginoo, that is burden. And if you want to follow Christ, kinahanglan nga atong pasano ng atong mga krus. Trembling, ikadua, trembling with pain. Job cried, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. Job chapter 1 verse 21. That statement described Jesus perfectly, who died naked on the cross. Pag-ingon ni Job, sa diyang nisimba siya sa Ginoo, sa statement niya, hubo ako nga nigawas gikan sa taguangkan sa akong inahan, hubo usab ako nga mapauli. Igsoon, sa dihang namatay si Kristo sa Kalbaryo sa cross. Igsoon, kining suffering Messiah, hubo nga nagpakamatay o gipasan ang tanan nato nga mga sala, ang burden sa atong mga kasalanan, og iyang gitubos dito sa Kalbaryo sa cross. Niining kinabuhiya, as we follow Christ, kinahanglan nga sa mga pagsulay sa kinabuhi, himuon nato nga muto kini, nga prinsipyo kini, nga hubo ako, nga nigawas gikan sa taguangkan sa akong inahan, hubo usab ako nga mapauli. Sa unsa nga paagi igsoon? Sa dihang mahanaw ang imong anak, sa dihang mahanaw ang imong kapikas sa kinabuhi, sa dihang mahanaw ang imong membro sa panimalay, sa dihang mawala nato ang mga kabtangan nga naa nato, igsoon, hinumdumi nga si Ginoong Hesus hubo nga gilansang sa Kalbaryo sa cross. Are you willing to say, Ginoo, malipayon gyapon ko sa pagsunod nimo, bisan gihubuan ako sa tanan nako nga mga material things. Malipayon ba tayo? Amen? Nga sa dihang nawala ang atong kapikas sa kinabuhi, then moingon ta, naked I came from my mother's womb. Nga sa dihang nawala ang atong anak tungod kay gibawian sa kinabuhi, then moingon kita, naked I came from my mother's womb. Malipayon ba ta nga musulti niini? Ha? Ikson, makita nato ba ang kinabuhi ni Job nga grabe kaayo ka dependent sa Ginoo? Then, akong balikon, ma-experience lamang nato ni nga mga reaction sa diyang maayo ta og relasyon diya sa Ginoo.
Ako nagtuo nga daghan nato dinhi ang walay usa nato dinhi nga walay problema. Kinsa man ang walay problema dinhi? Ha? Wala gyud. Pero kining problema igsoon sa atong kinabuhi, hinaot nga maghatag nato og nindot kayo nga reaksyon sa paghandle niini nga moingon kita, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. Ginoo, bisag mawala pa ni ang tanan, mga lagad ug mga lagad ragihapon ko nimo. So tiyan ta mo kung selfish ta sa atong pagkinabuhi karon, igsoon imposible nga ato ning mahimo. Ako na, kani ako na. Ambin abi ako na. Igsoon ang pagpractice sa pagkinabuhi nga Dios noon, kining gitawag nga unselfish. Kanang imo na, sige, okay ra. Why problema imo na? That is dying of self. Nga sa diyang mawala ang tanan nimo, do na tay ikapasigarbo that Lord, I am naked. Gikan sa taguangkan sa akong inahan, mubalik ako. Nahubo diya sa mga tubangan. Higala, kini nga mga butang, importante kaya sa itong pagkinabuhi, samtang ta nagapakigkooban sa Ginoo. Job was disfigured by his suffering that his friends didn't recognize him. Kini mo isakit. Iyang mga higala, magtotoo, pero ni-accuse pa niya, hoy Job, nakasala man siguro ka? Duda ko nakasala gyud ka. Pag hinulusulob. Diba? Di ko mo anhi din sa friends, ani ko mo anhi sa kang Job. Igsoon, pila ka panahon sa atong kinabuhi, nga diha ta sa mga pagsulay, nga tiksan ka sa imong higala, Brad, na-disgrasya day ka, mirisi ni mo, kiat maguga. Nahilantan day ka, Brad, mao na, giingnan bitaw ta ka, Brad, nga magmas ka firme, nahilantan o nga. Diba? Kini igsoon, mga magtotoo ni. Kani-ganing sa Facebook na naligsan, Brad, unya, pusa yun. Nya, nakamotor. Nya, makita ni mong reaction ba sa mga nag-comment? Da, mao na, mga badlongon man, suot-suot, bisag asa. So, tiyanta mo, kung ang tagtungod mo ay nakabasa ni Ana, kung kamoy tagtungod nga nakabasa ni Ana ang mga reaksyon, sakit dili. Sakit. Muni nga kita nga mga Kristiyano kinahanglan muhimo ta og nindot kay nga mga words nga taliwala sa mga pagsulay nga naagian ining mga katawhan. Doon na tayo something nga ikaingon, brother, among mga pagampo alang kanimo. Amen. Brother Julius, ayog biyai ang Ginoo, dunay maayo nga plano ang Dios alang nimo. Mauni igsoon ang gikinahanglan nga mga higala ni Hobunta apan higala sa kasinatiaw ni Job, walay higala nga ni-recognize sa iyang kalisod ug kapait. And according to Job chapter 42 verse 6, unsay nahitabo dinha? Grabe ang kasuko sa Dios ngadto sa iyang mga higala. Igsoon, kung dili ta gusto makasukan sa Ginoo, give something, words nga makahatag og kalipay sa imong isig ka tawo, kung unsa man ginang hitabuang nganong nagsakripisyo siya, kung unsa man hitabuang nganong naganto siya, kung kinsa napalpak iyaha ganina, please give something, inspiring words nga makahatag niya kadasig kaysa makahatag niya og kasubo. Next, Job cried out, O earth, do not cover my blood. In Job 16 verse 18, O earth, do not cover my blood. Mo na ang pagampo. Palihog, ayaw kog. Patya, palihog. Do not cover my blood. And friends, we are grateful today that the earth didn't cover Jesus' blood, but that it speaks before God on our behalf. Nganong wala nakaveran sa yuta ang iyang dugo tungod kay si Kristo sa ikatulong nga adlaw nabanhaw. Igsoon, kaning iyang pagkabanhaw, naghatag ka natog paglaom nga pinaagi sa iyang dugo, kita nakaambit sa kaluwasan, igsoon, dili tatako sa iyang atubangan, apan nakahimo ta sa pag-ambit nini because of the blood of Jesus Christ. It is by the blood of Jesus Christ. Job bemoaned, Why do you hide your face and regard me as your enemy? Kani? Another verse is on in 13 verse 24. This reminds us of Jesus cried on the cross, my God, why have you forsaken me?
Ingon sa Ginoo, nganong imo manggitago ang imong naong dinhi nako. And regard me as your enemy. Sa diyang namatay si Kristo sa Kalbaryo sa cross, doon ay singgit nga ningon, my God, why hast thou forsaken me? Jesus asked, both Job and Jesus asked the why question. Igsoon sa atong kinabuhi, doon ay mga panahon nga naan ni nato kaning why Lord, why? Nganong si mama pa? Nganong niabot ni nga kasakitan? Kabantay mo igsoon kana ganing time nga grabe na kayo ang bisag gani tagaan ta mo bisag gani mahilantan ang atong anak. Makasulti ba ta ani nga question? Maka-ask ba ta ani nga pangutana ang mga kigsunan? Lord, Sister Marby, Lord, kana ganing sukad na si Jepta, grabe maning mahilantan ba ta? Pero kanang mahilanat si Jepta, may mga panahon gyud nga Lord, nganong ingani man. Hilakan pa ganina. Lord, why? Ngano man ni? Nganong nahitabo man ni sa akong kinabuhi? Sadyang mawala, Atilusi, sadyang nawala ang atong kapikas. Ngano man ni Ginoo, ngano man gyud, but this prayer, igsoon, wa ni nag-reject sa Ginoo, but this prayer hatag kini nato igsoon og strength. Lord, why? Lord, why? Di na nako kaya. I need you today. I need you today. Mao ni nga pagampo. O kini nga pagampo igsoon dili mo abot sa punto nga mobiya ta sa Ginoo tungod kay kini nga pagampo pagpangutana Ginoo. Ngano man ni Ginoo? Di na nako kaya. Nagkinahanglan ko nimo tabangi ko and every day and every night kanunay ta nagampo. Lord, why? Og sa diyang atong gipangutana ang Ginoo, He is able to answer all our questions. Pagkanindot. Doon ay Diyos nga muhikap sa imong buko-buko, brother. My son, unsay nahitabo? Unsay problema? Igsoon, kana naghatag kana tog hupay adlaw-adlaw. Doon ako'y ihatag nga kani nga mga butang nahitabo gid nato ba? Naata ni ining kalibutan nga puno sa suffering. Di ba, Brother Roy? Nakasulay na ba mo igsoon nga doon na mo'y dako kay nga problema? Unya, samtang ka naglingkod sa inyong balay, wa jud kay solusyon nga nahunahunaan. Wa gyud solusyon. Din maabot sa punto nga moingon ka Ginoo, muduol ka ako nimo. Din moadto ka sa imong room, din magluhod ka Ginoo. Doon na kayo dako kay nga problema, tabangi ko sa pagsulbad niini. Gikan sa imong sala, masulubon ka. Pag abot sa imong room, igsoon, nag-ampo ra ka, pag humani mong ampo, mura na nindot na kaayo ang pamati. Ang akong pangutana, nasulbad na ba ang imong problema, Ma'am Lorna? Wala pa. Mubalik ka sa sala, the same problem. Ang akong utang naam dito, inigbalik ni mo sa kwarto, Lord, please help me, I need you today. Ang imong problema, igsoon, wala wagtang. Unsay na wagtang? Ang kabalaka sa atong kinabuhi. And that is the presence of God, the grace of God in us. Kung mangayo ta niya. Magkasustinir ba Brother Julius? Grabe ang problema, pero usa ka buwan sige nang puwe sa Ginoo. Ang imong problema naara gyapon, but still naa kay peace of mind, naa kay joy within your heart. Why? Because there is Jesus. Jesus is there for us. Amen. Pagkanindo sa Ginoo, dalaygon ng Dios. Pagkaraygon ng yangalan sa walay katapusan. That is the power of God. That is the power of the grace of God. In the hour when Job needed his friends most, they failed him. Same Jesus, at his arrest, his friends forsook him. Sa diyang gipangutana si Pedro, kaila mo ani? Wala. O gibiyaan siya sa iyang mga disipulo. Igsoon, sa atong kinabuhi, mao ni ang mahitabo usahay. Job had to endure horrific suffering in order to qualify as the cornerstone of Scripture. Hinungdan nga kung naay tao nga atong example nga nakalabang sa dagko nga mga pagsulay, kinsa man ni? Si Job. And Jesus had to endure an agonizing death in order to qualify as the high priest of our confession, as the cornerstone of our church,
Suffering qualified both of them for a greater rank. If you have suffering today, itugyan sa Ginoo. Ug ang Dios maghatag kanatog kusog sa pag-overcome niini og iyatang hatagan og greater rank. Igsoon, nga gikan ni anang grabe kay nga kabalaka, dunay something nga kalipay nga moabot because sa grasya sa Ginoo. God said to Satan about Job, "You incited me against him to destroy him without cause. Job did nothing wrong to deserve his suffering, nor did Christ, he was blameless in sacrifice." Kining duha igsoon, mga taong blameless, mga taong nangalagad sa Ginoo. Job was a servant of God, nangalagad sa Ginoo, apan gisulayan. When God accepted Job, He raised him up. When God accepted Christ's sacrifice, He raised him up. Sa dihang human sa mga pagsulay ni Job igsoon, dunay kadaugan. Gipabangon siya sa Ginoo, uban ang kasulbaran sa tanang mga butang, uban ang kasulbaran sa tanang mga problema, og si Ginoong Hesus usab sa iyang sacrifice, nabanhaw siya sa iyang kamatayon dito sa Kalbaryo sa cross. In order for men and all ages to gain consolation from Job's example, Job had to suffer in every major area of life: relationship, family, finances, livelihood, and physical health. And in order to save sufferers to every generation, Christ had to suffer in every area of life. Igsoon, ang gipakamatyan sa Ginoo dili lamang ang imong panimalay, but unsa? Every major area of life. Money, igsoon, unsa pa nga mga problema, ang Dios dunay katako sa pagsulbad niya ng tanan. So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good thing. In 1 Peter chapter 4 verse 19. So then, those who suffer according to God's will, katong mga nag-antos diha lamang sa kabubuton sa Ginoo, igsoon, commit themselves to their faithful Creator, nga nagatugyan kanunay diha sa iyang magbubuhat og nagapadayon sa pagbuhat ug maayo. Job trials correspond to Christ's death, and his restoration corresponds to Christ's resurrection. Igsoon, kining kaluwasan, kining pagkabanhaw ni Ginoong Hesus gikan sa iyang kamatayon, mao ni ang naghatag kanatog paglaom. Mao ni ang naghatag kanatog kadaugan. Kung nakahinumdum mo sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sa storya, sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, imo makita igsoon ang kahimtang. Nga human gilubong si Ginoong Hesus, ang iyang mga disipulo nahugno. Nahugno ba? Nahugno, yes. Ug dunay usa ka babae igsoon nga mas nahugno. Si Mary Magdalene. Di ba? Ngano? Si Pedro, human nga na-encounter niya si Ginoong Hesus, nisunod niyang Ginoong Hesus as a fishers of men. Wala na si Ginoong Hesus. Akong unahon na si Pedro ingon, awa naman si Ginoong Hesus, mumurag bubalik ko ani pagkamanging isda. Di ba? Kinsa pa? Di ba mga mangingisda? Ingon sa akong tanaw siguro murag sa ilang bang pagkahugno ba nga murag wa na gipagtumabanhaw pa bagato si Ginoong Hesus. Akong duda, brother Ray. Ingon to siya, sige, di na patay naman si Ginoong Hesus. Mamukot na lang ta ugma. Di ba? Kung atong analyzon ba? Nga naman tungod kay dunay something nga ilang gibuhat sa una nga ilang balikan nga mabuhi na sila. But dunay usa ka babae igsoon nga si Mary Magdalene, gikan sa Magdala, higala sultihan ta mo unsa iyang kinabuhi before he encountered Christ. Prostitute. Ingon wa naman si Ginoo, mabalik ko pagkabigaon na ni. Mo ba ni? Igsoon kung dunay depressed nga tao that time, it was Mary Magdalene. Ingon si Mary Magdalene, sabi, siya ra ang nahigugma nako, siya ra ang nag-atiman nako, siya ra ang nagpasaylo nako, siya ra ang nidawat nako, din karon nawala siya.
Igsoon, bukat sa kinabuhi ni Magdalena. Ano sa naitabo, igsoon? Sa dihang sayo sa kabuntagon sa adlawng Domingo, sa noong adlaw, nidagan si Maria nga to sa lubnganan. Pagabot niya dito, igsoon, waan na ang pateng lawas na ginasusugabli na ang lubnganan. Sa kagardiner ang niingon, nabanaw siya. Igsoon, wa man niya nakita, apan sa diyang iyang nakita, nga nakikistorya si Ginoong Hesus diha niya, dunay darkness. Ang darkness igsoon sa iyang kinabuhi, na ilisan og pagsubang sa adlaw. But after darkness, the sun rises again. Mangutaan ako ninyo magsunan, nganong si Maria mangyud? Tungod kay sa kinabuhi ni Maria igsoon, maoy grabe nga nang hinahanglan. Why? Because Mary needed Him most. Kanang nakita ni Ginoong Hesus nga si Maria ang mas labing nang hinahanglan. Nakita ni Ginoong Hesus nga si Maria ang mas dunay kabalaka o dunay kahadlok. Si Maria ang dunay lalum kaayo nga panghunahuna, may tungod sa kauwaw, sa kabalaka, sa problema sa kinabuhi. Ug mo hinungdan nga si Ginoong Hesus nakigtagbo kang Maria sa wala pa siya nakigtagbo sa iyang mga disipulo. Nganong di man si Pedro? Nganong di man si Juan? Nganong si Maria man? Tungod kay si Maria ang tinuod nga nanghinglan. Because Mary needed Him most. Igsoon, after sorrow comes joy. Sa kasakit nga giantos ni Maria, after her sorrows comes joy. After death comes life. After disappointment comes hope. Nga sa diyang na-disappoint siya, sa diyang nakita niya sa Ginoong Hesus, there is hope in Jesus. Dunay kalipay, dunay kalipay o kalinaw sa kasing-kasing sa diyang iyang nahimamat si Kristo nga buhi gikan sa mga patay, and that is our hope. Igsoon, sultihan ta mo, kung doon na kay problema nga problemahan karon ini mga orasa, ang Dios makikitagbo kanimo because you need Him most. Naginahanglan ba ka sa Ginoo? Naginahanglan ba kaniya karon? I'm sure nga dinhi sa iglesia nalimtan nato atong problema, but balik ta sa atong mga panimalay, the same problem nga atong gibalik-balik adlaw-adlaw, and that is suffering. And the only solution of that problem is only Jesus Christ. Maulita sa balay, mga saba na po ta sa atong mga anak. Problema na po din Mga saba na po ta sa atong bana. Ngano tungod kaya problema na dito? May paaritas sa simbahan mamuyo ba? Kung pwede ba lang magtenta diha. Ngano man tungod kay usa ka panahon ni ana, Sabbath day, nalimtan nimo ang imong problema. Ang imong kasubo, ang imong kalibog, ang imong mga samok nga unahuna na ilisan og kalipay tungod kay ang Dios nagauban nato. Our focus is in Jesus. Apan sa day muulit ta sa balay igsoon, sugod na po ang karisma sa kinabuhi. Ampo lang kita pirmi nga makaabot ang Biyernes, because there is Sabbath, there is hope in the day of the Lord. Amen. Mao na ang atong paglawom igsoon. Fear not. Sa dihang moabot ang problema sa kinabuhi, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Mao na ang saad sa Dios sa matag usa kanato. Kung naatas sa mga kahadlok, naatas sa mga kasubo. Akong gigreet ang akong asawa diay nga naa sa jail. Sultihan tamo, dili lalim ang makaasawa tag na priso. Ambot sa dunay mga panahon sa ako kinabuhi nga. Makahinukto ka ba? Kanang matulog ka niya. Say kay tungod sa kabisi sa module, imo paging ipadala imong anak didto. Nya manghangyo na po ka nga. Papabalik ka nga rin si bibi kay mingaw kayo. Nya kanang matulog mo nga magsigir kag kiss sa imong anak. Igsoon dili lalim ba? Dili lalim nga. Hinuon naman tay anak nga kakisan pero watay asawa nga magakos, di ba? But this is suffering.
This is suffering, this is suffering. Nga suffering nga wata ka kung kano sa amuman. COVID nga wata ka kung kano sa matuldukan. Then doon na ba'y paglaom nga human aning COVID wala na gyud musunod pa. Di ba? Igsoon, sultihan ta mo bitaw nang gabi ay ambot lang gyud. Gabi ang akong tulog usa ka oras. Ampo ko sa Ginoo, Ginoo ikaw ni bahala nako. Ikaw ni bahala nako tungod kay ang akong mind empty. Natulog ko 2:30 sa buntag na, Brother Roy. Naon sa masani nakamata man ko og alas 3:40. Human sa alas 3:40 wala man pugod ka. Yes, jeep ta mong sipog panipa. Ako na unsa naman ning kinabuya nga. Wa man koy giunahuna, wa koy giunahuna. Pero feel na ko murag na agi something nga kami nga mabasa akong kasing-kasing. Nga wala sa hunahuna. Diri sa kasing-kasing. And this suffering I'm sure nga naani nato. Naani nato. Sister Irene, naani siya ni nga suffering. But kano sa man nimo human? Ha? Sa diyang ang Dios magapadayag sa kapanganuran, all these sufferings gone. Mao ni ang atong paglaom, igsoon. Mao ni ang atong paglaom nining kalibutan. Kana ganing mouli ka sa imong panimalay nga wa kay kwarta, di ba? That's suffering. Kanang mouli ka sa imong balay nga naay conflict ang magtiayon, kanang mouli ka sa imong balay kabaw kang inigabot sa imong balay, dunay struggle sa imong panimalay. Dunay conflict between you and your brother, your family. That is suffering. That is suffering. Igsoon, og ang solusyon ni anang tanan, mao lamang ang atong Dios. Ang atong mga kaigsunan, to end this suffering. Ato ning tapuson nga suffering. And actually, this is the title of my message. Nga wala na ako gibutang sa atubangan, na ako gibutang sa lubot, sa ubos. End of suffering. Kaigsunan, now, the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep. Ang iyang 7,000 ka mga karnero nahimo pila? Nahimo ng 14. Gidoble. Igsoon. Ang iyang kamilyo nga 3,000 nahimong 6,000. Ang iyang napulo ka anak nahimong 20. Asa ka anak? Nahimong napulo igsoon gyapon apan unsa gingon in all the land were found no woman so beautiful as the daughter of Job. Pagkanindot mga maanyag kani mga pagkanindot ani mga anak tira mga gwapo kay mga gwapa. Sa ay magsalig na ta permis tong bana sister wag tay gwapo nga mga anak. Dili day iya brad. Sa gwapo day nga silingan. Mo nga kini igsoon is a blessing to end this suffering. Magpabilin na ta sa Ginoo. Igsoon dunay kahumanan ning tanan nga suffering. Di lang ta mobiya sa Ginoo, dunay gyud kahumanan ang tanan. O kining victory igsoon gi-perform ni Kristo dito sa Kalbaryo sa krus. Og bisan karong panahona, dunay peace of mind in the time of storms. Dunay kalipay sa kasing-kasing nga diha sa kasubo because He won this battle for us. Iyan ning gidaog alang sa matagos sa kanato. Now I saw a new heaven. Kini mo atong paglawom igsoon. This is mauni ang mutapos sa tanan nga mga suffering. And I saw a new heaven and new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Kini igsoon maoy mutapos sa atong pag-antos kung magpabilin lang ta diya sa presensya sa atong Ginoo. Ako nang underline and also next verse Brad. Also there was no more sea. Kita ninyo igsoon, new heaven is a good news. Heaven, new earth is a good news. And what is the good news of there is no more sea? There was no more sea. Ha? Ngano daig walay dagat ito? Ngano daig naay dagat ito? Ha, unya ingon ra ba sila nga naa ako nimo dagay gikan sa sapa? Ingon to ang elder didto nga taga Toledo. Kung dunay mo dagay nga tubig gikan sa sapa, asa pa dong stagnant manimaho ta sa langit din anta moadto.
So tiyan ta migsoon. Ang mga scholars naghubad ani nga verse. Also there was no more sea. This is not a literal for them. Sa diyang nagsulat si John dito sa Patmos, iyang nakita ang iyang suffering, pinaagi sa dagat nga naglibot sa iyang. Ang island of Patmos, usa ka gamay nga isla, nga dito si John na bilanggo. Og ang naglibot ni igsoon, dagat. Ang suffering niya, nga di siya maka-extend nga to sa iyang pamilya, nga di siya makahimo sa paghimama sa iyang pamilya, mauna ang dagat, that is the Sea of Galilee. No, the Sea of John. Di siya makakita sa iyang mga alagad, di siya makakita sa iyang church. That is suffering of John. Di siya makakita sa iyang mga higala, sa iyang family. That is the suffering of John. Di ba? Kanang freedom nga gikuha gikaniya, that is suffering of John. Og sa iyang pagsulat igsoon sa Patmos, now I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Verse 3. This is the Sea of John, I tell you. Og mausab ni ang atong mga dagat. And God will wipe away every tear from their eyes. There is no separation. Sea is represent separation. Loneliness, sorrows, sadness. Og sa langit, gi-emphasize ni John that there was no more sea because God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away, and this is the end of suffering. Ang langit, igsoon, alang nimo og nako. Kung panahon sa mga pagsulay, mupadayon lang ta sa pagpangalagad. Igsoon, wa man ta kabuhang tud kanus ani. I don't know about tomorrow. We don't know about the future. Ang kanta nag-iingon, but I know who holds tomorrow. Kini mo ay mensahe, igsoon. After this COVID-19, wa ta kabaw unsa nga mga suffering nga moabot. Unsa na pod nga mga viruses ang moabot, unsa na pod nga mga kasakitan ang moabot, unsa ka ang atong future. Igsoon, kung atong hunaw-hunaw ng atong future, nagkagrabi ang suffering sa atong kinabuhi. Padre John, nagkagrabi ang suffering sa atong kinabuhi. Apan ako nagatuo pinaagi sa grasya sa Ginoo nga walay kaigsuonan sa iglesia sa Kanduman nga mosibog gikan sa atong pagtuo sa Ginoo tungod lamang nini nga mga pagsulay. Amen. Hinaot igsoon nga walay mosibog nato. Panahon sa mga pagsulay sama ni Job. Mga lagad ta tungod kay gidaog na ang tanan ni Ginoong Hesus didto sa Kalbaryo sa cross.